Si Alisa, 28 years old, ay masayang kasal kay Marco sa loob ng 5 taon. Mayroon silang 2 anak at tila perpekto ang kanilang buhay. Sa mata ng marami, sila ang ideal couple at sa puso ni Alisa, totoo nga iyon. Walang araw na hindi siya pinadama ni Marco kung gaano siya kamahal. Bawat gabi, pagkatapos patulugin ang mga bata, dadalhin siya ni Marco sa candlelight dinner, binubulong ang matatamis na salita na palaging nagpapakilig sa kanya. At tuwing umaga, bago siya ihatid sa trabaho, isang rosas o maliit na tsokolate ang palaging nasa kamay ni Marco, kasabay ng iting hindi nakakasawang pagmasdan. Sobrang swerte niya. O akala niya. Isang araw, kinailangan umalis ni Marco para sa business trip, 1 linggo lang naman daw. Nalungkot si Alisa, pero tiniyak niya sa sarili na mabilis lang yon. Pero kinabukasan, habang nasa opisina siya, may dumating na mensahe sa kanyang cellphone. 5 taon na kaming magkarelasyon ng asawa mo. Pero tapos na kami. Iyon na siya. Tumigil ang mundo. Nanlamig ang kanyang katawan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit binabasa ang mensahe. Walang pangalan. Walang paliwanag. Basta. Ganon na lang. Agad niyang tinawagan si Marco. 1 ring pa lang, sinagot na niya, "Bakit mo ito nagawa, Marco?" sigaw ni Alisa. Halos hindi makapagsalita sa galit. "Niloko mo ko, Marco. Sa lahat ng ginawa natin para sa isa't isa." Nagbago ang boses ni Marco. "Anong sinasabi mo? Huwag mo akong gawing tanga. May nabasa akong mensahe. Umamin ka." "Alisa, makinig ka muna, hindi Marco, ayoko na sa mga paliwanag mo." Sabay baba niya ng tawag. Hindi na siya makakilos. Humagulhol siya sa opisina. Hindi niya na kinaya. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at umalis. Habang mabilis na nagmamaneho sa highway, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ang sakit, ang galit, ang pagtaksil, lahat sabay-sabay. Pinilit niyang lunukin ang emosyon pero para siyang sumasabog. Bigla siyang huminto sa gilid ng kalsada at napasigaw. Sinuntok ang manibela, umiiyak ng walang pakundangan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, may natanaw siyang ilaw. Isang puting kotse. Paparating. Mabilis. At biglang malakas na tunog. Boom! Itim na usok at katahimikan. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa ospital na siya. Masakit ang buong katawan. Pilit siyang bumabangon. Pero parang may mali. Lumapit ang nurse at umupo sa tabi niya. "Alisa, pasensya ka na. Mabigat man sabihin, kinailangan naming putulin ang isang binti mo para maisalba ka." "Hindi." Bulong niya. "Yung binti ko." Tumango ang nurse, may lungkot sa mga mata. "May bali ka rin sa tadyang at braso. Pero buhay ka. At iyon ang pinakaimportante." Bumigat ang dibdib ni Alisa. "Si Marco. Nasaan siya?" Nag-aatubiling sumagot ang nurse. "Nandito siya kanina. Pero nang makita ka sa kalagayan mo, umalis siya." Hindi raw niya kinaya. Bakit? Lalong nadurog ang puso ni Alisa. Gabi na nang tinawagan niya si Marco. Sinagot ito agad ni Marco. "Bakit mo ko iniwan?" Bulong ni Alisa. "Hindi ko kinaya." "Makita kang ganyan," sagot ni Marco, puno ng emosyon ang boses. "Bakit mo ko niloko?" Hikbi ni Alisa. Tahimik. Tapos mahina siyang nagsalita, "Alisa, tiningnan mo ba kung kanino galing yung mensahe?" Natigilan siya. "Ha? Subukan mong tawagan." Kumakabog ang dibdib niya habang dinadyal ang numero. May sumagot na babae. "Hello? You? May natanggap akong message mula sa number na to." Sagot ng babae. "Pasensya na. Hindi yun para sa'yo. Nagkamali ako ng pindot. Para yun sa boyfriend ko. Hindi sa asawa mo." Parang gumuho ang mundo ni Alisa. Nanginginig siyang napahawak sa telepono habang ang luha ay muling bumuhos na yon dahil sa guilt. Maya-maya, dumating si Marco sa ospital. Tahimik siyang umupo sa tabi niya. "Umalis ako hindi dahil di na kita mahal," mahina niyang sabi. "Umalis ako dahil sobrang sakit makita kang nahihirapan.
Pero andito na ako. Hindi kita iiwan. Humagulgol si Alisa. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat agad hinusgahan. Hinalikan siya ni Marco sa noo. Lalaban tayo. Magkasama. Minsan, sa sobrang bilis ng emosyon natin, nakakalimutan nating unawain muna ang sitwasyon. Mas pinipili nating magalit kaysa makinig. At kadalasan, ang mas nasasaktan ay yung taong pinakamahal natin. Sa susunod na masaktan ka, huwag basta mag-react. Matutong makinig, mag-isip. At mag-respond. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw si Alisa? Kung natouch ka sa kwento, ishare mo ito sa taong kailangang makarinig nito. Dahil minsan, isang pagkakamali lang. Pwedeng baguhin ang buong buhay natin.